Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Sa totoo lang ho mga kababayan, excited na ho natin makita yung listahan na yan, itong si Yusek Cabral. Gusto ho nating makita kung kasama ba sa listahan yung mga nagsasalita dyan sa House of Representatives. Akala mo pagka bumanat sila, ang lilinis nila, especially yung mga nasa Makabayan Block. Itong si Redon, bumanat na rin ho mga kababayan. Pinaratangan niya ho na sinungaling, ito si Congressman Leviste. Kesyo, wala daw kung katotohanan na merong insertion yung Bicol Saro Party List. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, pag-usapan ho natin itong sagot na to nitong si Redon dito kay Congressman Leviste. Okay. Super sinungaling si Congressman Leviste. At pangalawa, fake news. Yung sinasabi niya na meron po ka-insertions for the 2025 national budget kung hindi pa ho ako kongresista nung pong binubuo po ito nung pong 2024. Pambihira talaga tong si Redon. Hindi ho kayo yung party list nyo ang particular na sinabihan niya na merong insertion, yung Bicol Saro Party List. Yung na sinasabihan niya na merong insertion, hindi ho kayo. Ang sabi niya yung party list nitong si Congressman Redon. Nabanggit ang pangalan nyo kasi kayo ang representante ngayon ng Bicol Saro Party. Huwag kayo masyadong defensive. Masyado kayo na paghahalata at pag doon naman sa pagiging sinungaling, anak ng petang, hindi ho ganun yun. Tingnan ho natin yung track record. Ano na ho ba ang mga banat nitong si Redon dyan sa House of Representatives? Una, kesyo etong si Congressman Pulong Duterte, dinispalko yung pondong ibinigay dyan sa First District ng Davao City. Gayong napakarami naman ho nating nakitang mga development dyan sa lugar na yan. Di ba? Merong Davao Coastal Road at talagang dinidevelop po nila yung Davao City. Napakalayo ho mga kababayan ng paglalarawan nitong mga individual na to doon sa mga ginagawa ng mga Duterte. Kasi magnanakaw, kailangan silang panagutin. Kung atin palang titignan, sila ho pala dapat ang imbestigahan. Yang mga magkakasamang nasa Makabayan Block na yan, dyan sa House of Representatives. Ano yan itong si Redon, kung di tayo nagkakamali, at itong si Congressman Leviste, nasa minority ang dalawa na yan. Kaya talagang gusto na ho nating makita dito, kung noong nagdaang kongreso ba, yung talagang pinipresenta nila yung mga sarili nila na independyente, hindi kasama sa minority, meron din ho silang insertion, naging proponent o nakakuha din ng pork barrel dito kay Yusek Cabral, no? Itong si Franz Castro. Ayan, gusto ho nating makita. Kasi yung mga yan talagang bumanat. Pero sa tingin natin, malalaki yung mga niyan, ng mga pork barrel niya. Kasi nakita niyo naman ho kung gaano kabibibo. Talagang pinagtulong-tulungan ho nilang mga Duterte nung nagdaang kongreso. Dapat managot si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste sa umano'y maling paratang at malinaw na pagsisinungaling nito ng akusahan si House Infrastructure Committee Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na may insertions o isiningit sa 2025 national budget. Hindi pa kongresista si Redon noong 19 Congress nang aprobahan ang pambansang pondo taong 2024. Kaya naniniwala ang Bicol Saro Party List Representative na maaaring may batayan para ireklamo ang neophyte lawmaker sa ethics panel dahil sa anay pagsisinungaling nito.
Di ba? Yan ang nga ba sinasabi natin dito mga kababayan. Pagka itong hindi tayo magtataka, nung isang araw itong si Congressman Leviste bigla na lang mawala dyan sa House of Representatives. Yung literal na gurgurin siya, hindi rin tayo magtataka doon. Yung bigla na lang siyang masuspende o talagang tuluyang tanggalin itong mga siraulo na to dyan sa House, kagaya ginawa nila dito kay Congressman. Hindi ko tayo magtataka dyan. Kasi yung sa listahan nitong si Congressman Leviste, marami yung talagang involved na mga karamihan ng mga kababayan ay puro mga congressman. Talagang ika nga ginamit ho kasi ng nagdang pamunuan ng House of Representatives yung pork barrel na yan para siraan itong si BP Sara, itong si Pastor Kibuloy, dating Pangulong Rodrigo Duterte at lahat ng kaalyado ng itong si Senator Bato de la Rosa, isa rin ho yan, di ba? Itong si Senator Christopher Bongo, talagang dinurog ho nila yan ng 19th Congress kung ano-ano mga alegasyon, di ba? Pinatawag pa nga dyan si Senator Bato de la Rosa. Gusto ding ipatawag itong si Senator Christopher Bongo at yung pagpapatawag nila, oo, alam nila na merong interparliamentary courtesy, pero pagka nag-uumpisa ng hearing, talagang todo ano ho sila na binigyan namin ng chance na makapagsalita dito. Gustong marinig na sambayan ng Pilipino kung anong sasabihin nitong si Senator Bato. Ganon na ganon ho mga kababayan. Yung gusto ho nilang ipakita na yan nakikita nyo, itong si Bato at itong si Bongo hindi sila nagpunta sa hearing. Gusto nating marinig dito ang kanilang side pero hindi ho sila tumugon sa ating imbitasyon. Ganon ho sila. Pero sa Senado wala hong ganon pagka inimbitahan nila. For example, yaang si Martin Romualdez. Yung talagang dahil nila yan, nasa mababang kapulungan, kagaya ho nilang mambabatas, wala hong nangyayari. Kahit paano walang nangyayaring bastusan ba. Pero dyan sa House of Representatives, nung nagdaang kongreso, dahil siguro sa napakalaki ho talaga ng mga umaagos na pera dyan sa mga pagtinig na yan, kaya talagang yung mga congressman na to bibong-bibo sa paninira sa mga Duterte. Pwede hong mangyari yun. Pwede hong maging batayan po yun. Kailangan niya munang tanggapin na talagang false imputation, false accusation po yung ginawa niya. No? So, paanong false, false yung sinabi nitong si, kasinungalingan yung sinabi nitong si Congressman Leviste, siya ho talaga ang masigasig na nakikipag-usap sa mga involved dito, kagaya nitong kay Yusek Cabral. Mantakin nyo, September pa lang ho mga kababayan, talagang gumagalaw na tong si Congressman Leviste para talagang matuldukan itong napakatinding korupsyon sa ating bansa. Bilib ho tayo dito sa bata na to. Noong una akala natin para lang siya sa cloud chaser ba, yung gusto lang magpasikat, magpabibo. Pero dito mga kababayan, yung pagbanggit mo na napakaraming congressman nakasama sa sa listahan ni Cabral at talagang meron na ho siyang pinapangalanan at kaliwat kanan ng interview niya para maipahatid sa sambayan ng Pilipino na wag mawalan ng pag-asa. Talagang yung hustisya dyan sa ginawa ng mga magnanakaw na yan, darating at darating ho yan. Suportado ho natin itong si Congressman Leviste dito sa laban niya na to. At sigurado ho tayo, karamihan ng ating mga kababayan sa social media, ganon din ho sa mga paglalahad na yan itong si Congressman Leviste. Yung filing of charges, whatever it is, ethics or legal charges, that can come in time, no? Sa social media post naman nito, isang resolusyon ang inihain ni Congressman Leviste upang hikayatin ng Kamara na imbestigahan ng DPWH projects ng ilang construction companies. Gayon din ang umaling insertions ng Bicol Zero Party List at koneksyon nito sa mga kumpanyang ito. Kabilang umano ang mga proyektong ito sa listahang compile ng yumaong DPWH Undersecretary na si Catalina. Malinaw ho sa post nitong si Congressman Leviste, wala hong terere doon. Ang bira talaga tong si Redon. Yung ako Bicol Zero. Abogado ka pa naman, anak ng toko. Hindi ko naman pwede sabihin na comprehension. Mataas ang pinag-aralan sa atin ng mama na yan. Diba? Malinaw naman sa bagay, pwede mo kasing gamitin yon para maligaw yung ating mga kababayan. Pwede mong sabihin na, hindi ako kasali dyan. Sinungaling talaga yung si Congressman Leviste. Hindi pa ako congressman nun. Pero party list na yung rinirepresenta mo na yan. Bihira na Cabral kung saan nakakuha ng kopya si Leviste noong Setyembre. Bukod dito, ipinanawagan din ni Leviste ang pagbaba sa pwesto ni Redon bilang chairperson ng House Committee on Public Accounts para bigyan daan ng isasagawang investigasyon. Tugon naman ni Redon.
karapatan po ng mga kongresistang gawin po ito. No? So, wala akong pumipigil sa kanyang gawin po ito. Pero, alam po ninyo, bagong lahat, una sagutin niya muna yung mga tanong sa kanya. Ano? Nasa na yung listahan? Bakit mo hindi ito malabas? Lalo't higit, ikaw yung nagsabi na may senador, may congressman, merong mga executive officials at mga private individuals na meron pong insertions dito po sa Cabral list po na ito. Huwag kang masyadong magmadali. Anak ng toko. Huwag kang masyadong magmadali rito. Naaabot tayo dyan. No, huwag kang masyadong magmadali. Meron lang karapatang magmadali dito yung mga hindi tauhan itong si Zaldico. Ganon. O sino kami, pwede kami magmadali pero kayo para magmadali kayo. Yung mga pangalan na mga representa nyo, mga kaibigan nyo, mga amo nyo, mga kasamahan nyo dyan sa House of Representatives ang nandun sa listahan na yon. At ang pinagbigyan isang congressman. Buti na lang isang congressman at hindi dito kay Ping Lacson. Anak na, kung kay Ping Lacson lang yan, matagal na hong makakahon yan. Baka hindi man lamang ho niya sasabihin na meron ibinigay sa aking listahan itong si Yusek Cabral. Di ba, buti na lang dito kay Leviste ho ibinigay ang listahan na yan at hindi kay Ping Lacson o di naman ho kaya dito kay Tuta Soto. Samantala, ayon naman kay House Committee on Ethics Panel Chairperson at 4-piece Party List Representative G.C. Abalos, maaaring maging batayan ng reklamo. Okay, 4-piece party list, pambihira. Ito yung kasama ni Libanan, 4-piece party list. Etong si pambihira talagang yung pati pangalan ng mga programa ng pamahalaan ginawang party list para talagang merong name recall yung tipong 4-piece to ito yung natin natatanggap natin buwan-buwan, di ba? Si Raulo talaga itong mga congressman na to. Mo ang aligasyon ng isang kongresista laban sa isa pang kongresista, lalo na sa issue ng flood control corruption scandal. Well, anything that infringes upon the dignity and integrity of the institution can be a Yan yung suspended ka Congress Miao. Rep JC Abalos. Oy Abalos, langya ka. Ngayon itong si Congressman Leviste naman tatrabahuin nyo. Abangan natin. Excited ako kung gaano kaya kalaki yung pork barrel ng 4-piece party list na yan. Nung 19 Congress. Di ba? Isa yung si Libanan. Yan si Congressman Libanan sa mga bibo sa mga hearing ng mga panahon na yon. Magkano kaya ang nakuwang pork barrel ng 4-piece party list na yan? Ground for an ethics complaint. And maski sino po pwede mag-file ng case. Kahit na break po kami. Handa po kami tumanggap ng maski anumang klaseng reklamo laban kung kanino man. And we will deal with it in accordance po with our rules and procedures. Rosalie. Yung mga kababayan, yung magnakaw ng pera sa sambayan ng Pilipino, maglagay ng pinadalhan ng mali-malitang pera. Wala akong ethics, walang ethics complaint. Pero pagka ikaw, nagsabi ka ng katotohanan dito, kagaya nitong si Congressman Leviste, Congressman Kiko Barzaga, anak na to ka, tagilid ka dyan, malamang sa malamang, dahil mga si Raul yung mga nasa congressman, mga kongreso, ethics complaint ka dyan. Dito tayo. Sagot to nitong si Congressman Leviste dito sa banat na to nitong si Terry Redon. Okay, muli po this morning ating nga po nabanggit yung pong panawagan ng pamilya nitong si Yusek Cabral para po sa kanila pong privacy. Again, yan po'y ating iginagalang sa punto nga po na dapat po natin silang bigyan po ng katahimikan, hindi po gambalain sa pamamagitan po ng paghingi ng panayam o anuman po, Pero yung usapin po ng pagkakasangkot ng pangalan sa kontrobersya pong ito o iskandalong ito sa punto po ng mga dapat nakaharapin even after the death of the official, palagay ko po naman yan po ay imbued with so much public interest. Kinakailangan lang po natin pag-usapan po ng disente. Ika nga po. Okay, ngayon nasa ating linya si Ginoong Leandro Leviste ng Batangas. Good morning po, Congressman Leandro. Magandang umaga po, sir. Opo, kasama ko po si Chacha Gaucha. Good morning po, Congressman. Kayo nga po yung nagsalita at nag-post din sa inyong Facebook account na meron po kayong mga dokumento na galing mismo dito sa yumaong si DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sir, para lang din po mas malinaw, ito po ba mga dokumento na ito, soft copy or hard copy po ba itong mga ito? Soft copy po. At ito po ay actually na-discuss natin last time I was on your show tungkol sa mga
budget insertions ng mga kumpanya na may connection si Congressman Edwin Garjola. At ang files na ito ay ibinigay sa akin ni Yusek Cabral noong September 4 with the approval of Secretary Vince Dizon. Oo, parang anong nangyari po ba dito ay sa inyo daw po ipinapabigay, iniutos si Sec Vince Dizon na sa inyo ibinigay dahil ano daw pong dahilan? Magandang tanong po. Ako po ay susulat sa DPWH nung June pa para sa mga files ng mga congressional budget allocations. At nag-meet po ako sa office ni Yusek Cabral nung June 11. Tapos August 11 nag-follow up ako. Tapos nung may change of leadership sa DPWH, naisip ko baka pag mawala si Yusek Cabral, mawawala din ang kanyang files. Kaya nag-set ako ng meeting through Director Alex Bote September 4. At nung nandun ako, tinawagan ni Yusek Cabral si Sec Vince kung okay na i-release ang mga files na ito. At sabi ni Sec Vince, dahil ang kanilang push ay para sa transparency, pwedeng ibigay kay Leandro, at ang aking understanding, isa sa publiko nga ang mga files ng DPWH para maunawaan ng taong bayan ano talaga yung nangyayari sa mga projects that are funded in the 2025 and other budgets. Oo, para Nag-ano na naman ho, nagbibubuhan na naman itong si Vince Dizon. Pero tama yan. Tama yung naging decision na nitong si Vince Dizon na ibigay dito sa bata. Tagang problema nito. Ang problema ko kasi dito mga kababayan, pati yung mga amo niya dyan sa Malacanang, di umano, kasama sa mga listahan. Karamihan sa mga amo nitong si Vince Dizon dyan sa Malacanang, nasa listahan itong si Yusek Cabral. Yun ang problema. alam po malinaw, yung sinasabi nyo na mawawala sa opisina ng DPWH. Tama po. Kasi ang nangyari nga, ayon sa ICI nung nakausap ko sila November 18, ay nung bumisita sila in early September sa office ni Yusek Cabral, wala na ang kanyang computer at naka-cordon off ang kanyang opisina. At ang sinabi na nila, hindi binigay sa kanila ang mga internal files ni Yusek Cabral. Sir, meron pa po bang ibang pinagbigyan bukod po sa inyo, itong si Yusek Cabral? Nung po kayo ay physically na nagkita at iniabot po itong mga files na ito, naitanong niyo po ba kung meron pa siyang ibang napagbigyan? Ang files ay may mga pangalan ng mga nag-encode ng mga line items. Kaya baka yung ibang staff sa kanyang opisina ay may kopya din nito, at sana protektahan natin ang mga staff sa opisina ni Yusek Cabral dahil maraming mga may ayaw na lumabas ang mga files na ito. Oo. Yan po ay direktang sinabi po ba sa inyo ni Yusek Cabral o ito po ay assumption nyo? I'm saying based on the file, may mga pangalan ng kanyang mga staff. At actually, nakuha ko po ito as soft copy from her staff. Kaya kung saang computer pinanggalingan ang files na ito, may kopya. At baka ang iba din sa mga computer sa kanyang opisina ay may kopya din. Oo. Sir, balikan ko lang nung time po na iniabot po itong mga dokumentong ito na soft copy nga, si Yusek Cabral lang po ba ang nandoon o may mga kasama po siya, at ilan po yung kasama niya kung meron man? I set the meeting through Director Alex Bote kasi si Yusek Cabral ay parang nag-courtesy resignation na noong September 4. At nandoon po ang kanyang mga staff, at kaya ako po sinasabi na sa tingin ko may iba din na mga may kopya nito kasi yung ang staff naman niya ang nag-ooperate ng kanyang computer. Sir, how many staff yung kasama po ni Yusek Cabral that time, and what was the exact date again, sir? At pwede po ba naming malaman kung saan kayo eksaktong nagkita at anong oras po ito? Opo. Yung file na nakuha ko ay may timestamp, parang 6:04 PM, September 4. At baka mga that afternoon ako dumating sa kanyang opisina kasi initially pumunta ako sa opisina ni Director Alex Bote sa DPWH Central Office, and then katabi nun yung office ni Yusek Cabral. What date po again, sir? Ito pong pagdalaw po ninyo dito sa DPWH nung time na nakuha niyo po yung soft copy? September 4. September 4, oo. So, through Sec Bote, doon po kayo mismo sa loob ng opisina nitong Secretary Bote na binabanggit ninyo? Director Bote. Yes po, sir. And then I went to Yusek Cabral's office next to his, and
Then we went to the office of their staff kasi doon po yung mga computers at marami po mga staff sa bawat opisina ng DPWH. Sir, yung pong pagdaan ninyo doon sa isang sinasabi nyo na Secbote, may dahilan po ba yon kung bakit po kayo dumaan muna doon bago po kayo rumekta kay Sec Cabral? Director Alex Bote ang Yes po, Director Alex Bote. siya yung pangalawa kay Yusek Cabral at I think kasi nung September 4 nag-courtesy resignation na si Yusek Cabral kaya on her way out na din siya. Hanggang ngayon si Director Alex Bote ay nasa DPWH pa. At So pwede ho palang i-verify nitong si Alex Bote yung pagpunta at yung pagsiset ng meeting. Kasi yung iba talagang gagawan ho nila ng matinding issue yan. Yung sinasabi na yan itong si Congressman Leviste kung gaano katotoo yung mga listahan na hawak-hawak niya. Baka sabihin nila, baka ano lang, gawa-gawa lang yan. Di ba? Wala kasi nagurgur na ho itong si Yusek Cabral. So, pwede ho nilang gawing excuse na yung validity at yung authenticity ng mga dokumento na yan. Kaya yung pag-interview sa kanya, talagang ini-establish muna kung gaano katotoo na nagkita sila, sinong nag-set ng meeting, anong oras, yung mga timestamp. Para talagang habang bago sila lumayo sa usapan, talagang totoo ho na nagkita yung si Yusek Cabral at binigyan ng listahan ng mga insertion ng mga congressman, pribadong individual, yung mga nasa Malacanang, itong si Congressman Leandro Leviste. I'm sorry to put this attention but maganda kung protektahan natin si Director Alex Bote at kung may investigasyon man, sana lumabas mula sa kanya ang katotohanan tungkol sa DPWH budget. Oo, sir, puntahan natin ito pong laman mismo ng mga dokumento na hawak ninyo. Ano exactly po ang laman nito? Tinignan nyo na po ba kung ano yung naibigay po sa inyo mga dokumento? In the 2025 DPWH budget, there is 721 billion in the net. Of that, there is 401 billion that is allocable to the district congressman and 320 billion that is outside of the allocable. At bawat isa sa mga proyektong ito ay may mga notes sa Excel spreadsheet na ito sa 401 billion nakalagay sino yung nag-allocate na district congressman. Tapos yung 320 billion naman nakalagay din yung proponent na district congressman, senator, may mga pribadong individual at may mga miyembro din ng ehekutibo kasama ang mga secretary at undersecretary ng ibang mga ahensya na walang kinalaman sa DPWH pero nakalista na nag-propose ng mga flood control projects. Oo, nabanggit nyo nga rin po yan sa inyong press con, even sa post nyo. Sinasabi nyo, hindi lang po mga senador ang nandito, even executive secretaries nakalagay po dyan sa file na yan. Grabe. Pati undersecretaries po. At may Oo, para dito kay Bersamin talagang hindi pa tapos, hindi ka pa safe, higa nga. Antagin nyo pati itong si Bersamin. Executive Secretary, nandoon ang pangalan niya. Undersecretary nandoon. Kumbaga, pagka tinawagan ho nila, itong si Yusek Cabral, ninunuto lahat ni Cabral yan. Yung particular na project, kung ano yung pinakiusap, nasa spreadsheet nitong si Cabral, lahat ng pag-uusap, lahat ng request, di ba? Kaya para doon sa mga naninira dito kay Congressman Leviste ngayong mga panahon na to. Hintayin niyo na muna na ilabas niya yung kabuuan ng dokumento bago niyo ho siya siraan. may mga